Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng TV Patrol. Pahayag ng DOE, Department of Energy. Sabi DOE, wala pang krisis sa langis. Normal pa lang daw ang supply ng langis. Sa kabila ng hindi maawat na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo, idiniklara ng Department of Energy na wala pang krisis dahil may supply pa naman. Ngunit, mahal lang ang halaga. Ano ba itong secretary ng DOE na Garin? Sino ba ito? Hindi ko kilala eh. Kaano-ano niya si Congresswoman Janet Garin ba yun? Yung na ano sa dingbak siya vaccine, yung dating DOH secretary ni Pinoy. I'm not sure kung related sila. Paano mo masasabi na wala pang krisis? Na ang gobyerno gani, ipinagmayabang na ng Pangulo, nag-start today, nagbigay na ng ayuda, tigpa 5,000 pesos sa mga tricycle drivers sa Metro Manila pa lang. Ang tanong, bakit Metro Manila lang? Buong bansa apektado sa pagtaas ng presyo ng langis. Metro Manila lang eh. Ang mas maganda, tanong ni Senator Amy, bakit drivers lang ang bigyan nyo ng ayuda? Lahat apektado sa pagtaas ng presyo ng fuel. Di ba mas maganda, sabi niya, tanggalin na lang muna yung excise tax para bababa ang presyo. So lahat makikinabang kung tanggalin yung excise tax o yung ano ba yun? Kaya mahal ang gasolina dahil may tax eh. Kung 12% ba yun, pag tinanggal yan, parang normal pa rin ang presyo. O di ba lahat nakinabang kung gano'n ang gagawin? Bakit ang binibigyan lang ng tulong yung mga drivers? Lahat naman tayo nagbabayad naman ng buwis, di ba? Unfair masyado itong ginagawa ng administrasyong ito. Tapos ngayon, sasabihin pa, walang krisis sa langis. Oy, gising. Sa inyo siguro dahil may pondo kayo, malalaki ang sahod ninyo, hindi kayo apektado. Paano ang taong bayan? Yung kumikita lang ng 300, 400 pesos per day. Tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan ha. 8,300 reaksyon. 7,600 ang tumatawa. 173 ang galit. 420 lang ang nag-like. Comments. Dato Mensahero, DOE, dapat na buwagin yan. Pahirap yung ekonomiya sa bansa. Wala, ang DOE, taga-announce lang eh. Walang ginagawa. Miko Galindez, tell me you don't know supply and demand without saying it. Marlo Ratay, DOE to Earth, are you with us? Arbs Marquez, with the successive fuel increases, I'm curious, at what price or by what benchmark does it actually qualify as an oil crisis? Ang naintindihan ko dito sa pahayag ng DOE, dahil may supply pa naman daw, kaya walang krisis. Ano ba yan? Ang krisis kung naghihirap ng taong bayan, kagaya ng pandemic, hindi makalabas, hindi makapagtrabaho, magugutom, krisis, kaya nagbigay ng ayuda. Ngayon, halos ayoko nang lumabas. Timing pa naman na mayroon kaming family vacation, kasi summer vacation by March 20, ngayon Biyernes, wala nang klase ang aking mga apo. So may apo ako doon sa Luzon.
Pinapunta ko sila dito sa Mindanao para yung 4 naming apo bakasyon lang kami, magbanding, mamasyal within Mindanao. Paano ngayon? Ang krudo, 85 pesos na ba? O baka 90 pesos na ngayon ang krudo. Yung sakyanan namin, krudo ang gamit. Kaya napapaisip ako, saan kami mamasyal ngayon? Diba? Ang hirap ng i-budget. Yung huling gas up ko, dati yung 1,000, ang dami ng litrong pumapasok. Ngayon, kakaunti. Halos kalahati na lang. Tapos, sasabihin pa ng DOE na wala pang oil crisis. Hoy, gising! Parang hindi kayo taga-earth. Ay, nako. Michelle Jome, sabi niya, Department of Explaining. Yeah. Palagi lang silang nag-announce, nag-explain. Ayan Carlo Domingo, sorry, did I read that right? Like the confidence and toxic positivity. Noislap Asimed. Madam Sek, what is your definition of oil crisis? Sagot. Mas maayo pa, mas okay pa yung viral na gasoline boy or hindi na, supervisor na. Yung na-interview sa Zamboanga, yung pala, college graduate, cum laude, kaya ang ganda ng mga paliwanag niya. Hanggang April 15 na lang ating supply, sabi niya. Kaya, dapat kung gusto nilang ganito, i-control nilang ang ganda ng paliwanag nakalimutan ko yung pangalan. Mas naniniwala pa ako doon sa gasoline supervisor na yan kaysa dito sa DOE. Palagi lang parehas sila na anti-clear. Parehas din sa Pangulo. I'm sorry, sa akin lang ito. Halos lahat ng sasabihin ng Pangulo, wala na akong tiwala, hindi ko na pinapaniwalaan. Magtago muna kayo sa safety na lugar, hindi tayo pwedeng makapagpalipad ng eroplano dahil close ang airspace. Bakit ang mga iba't ibang bansa nakaka-repatriate? Nadala na nila yung mga citizens nila from Middle East. Tayo, mga ilan-ilan pa lang, kanya-kanyang diskarte ang ating mga kababayan. Ang gobyerno, walang ginawa. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan namo og yero, so mag-atop na ni siya karon. So muna ni ang iyang gipatindog nga balay. O karon naman nagyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. Salamat sa Ginoo sa nagtabang sa sin nga nakabalay na gid ko karon. Oo. Una-una nakigpuyo ra gid ko sa akong ugangan ug karon nakabalay na gid ko.
Oo, so pila ka buki mong anak? Isa pa ang mga anak. Isa pa. Oh. Oo, so salamat kaayo.